Susuntukan. Uh, walang maawa. Yan yun. Nahuli kam ng isang motorista sa Quezon City ang away na nauwi sa pananaksak. Pero ang ikinagulat niya, walang umawat sa mga saksi sa paligid. Patapos ang emosyon, naghiwalay ang dalawa na parang walang nangyari. Sabi ng isang residente, binigyan daw ng leksyon ang lalaking sinaksak na dati nang nasangkot sa pagnanakaw. Ang nanaksak naman, hindi raw taga roon kaya hindi natuntun ng barangay. Sugatan sa panga at likod ng tenga ang lalaking nasaksak na ayaw na raw magreklamo. Iatid daw ng barangay ang biktima sa Bicol dahil ayaw na raw sa kanya ng mga kapitbahay. Kabi-kabi ng sunog ang sumiklab sa Metro Manila at mga probinsya, kabilang na ang isang komunidad sa Boracay at Mandaue City, Cebu. May report si Ian Cruz. Nilamon ng apoy ang nasa 55 bahay sa barangay Mantuyong sa Mandaue City. Gawa sa light materials ang mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Dahil nasa looban ng sunog, nahirapan ang mga bumbero na pasukin ang lugar. Sa gitna ng sunog, isang aso ang pilit na sinagip ng mga bumbero pero pumanaw rin. Ayon sa may-ari ng aso, hindi niya inakalang madadamay ang kanyang bahay sa sunog. Kaya inilagay niya sa second floor ang alaga. Diri sa ibabaw. Diri sa ibabaw ako bitawon gitaguan diri kaya para lang gitawon nga libre. Kuan gyud wala gyud siya gitabang sila kuan dito gikugos pag-abot dito gipampag gyud wala na gitawon. Sa gym ng barangay sumisilong ang mga nasunugan. Nabulabog din ang sunog ang Boracay. Nasa 5 bahay sakop ng barangay Balabag sa Malay Aklan ang natupok pasado alas 10 kagabi. Batay sa investigasyon, problema sa kuryente ang sanhi ng apoy. Sa Divisoria sa Maynila, isang lumang bahay ang tinupok ng malaking apoy. Umabot yan sa roof deck ng katabing gusali habang nabasag ng salamin ng gusaling nasa tapat ng bahay. Nasa 20 pamilya sa nadamay na gusali ang apektado ng sunog. Kung mapapansin nyo, daming vendor. Hindi agad makapasok yung mga truck natin. Pero kaya natin tinerd alarm para sunod-sunod na rin yung dating. Ang hirap magsimula, wala kang dala kahit isa eh. Yung tagal mong inipon na mga gamit mo, pinundar mo, nawala lahat eh. Dahil abandonado na ang bahay, palaisipan sa mga otoridad ang pinagmula ng apoy. Wala naman ay tanang nasugatan sa sunog na tumagal ng 2 oras. 4 naman ang sugatan sa pagkasunog ng ilang bahay sa barangay Ususan sa Taguig City. Iniimbestigahan pa ang pinagmula ng apoy at halaga ng pinsala. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inanunsyo ng Cavite na walang klase bukas sa probinsya dahil sa inaasahang matinding init. Sa ilang paaralan naman, may water breaks at dagdag na ventilador na. Habang ang Bureau of Corrections iniutos ng bilhan ng sando ang mga person deprived of liberty sa kanilang mga kulungan. May report si Oscar Oida. Bata, matanda, lahat apektado ng matinding init. Sa Pasay, yan ang iniinda ng mga magulang na sumusundo sa mga bata sa Marcelo Elementary School. Mainit, grabe ang init. Nagdala ako na kasi sobrang init po. Bukas at sa Huwebes, suspendido ang klase sa Pasay. Ngayong araw, 38 degrees Celsius ang damang init sa NAIA sa Pasay at sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City batay sa datos ng Pag-asa. Kanina, hindi pa rin nagpapasok ang mga estudyante sa Quezon City. Meron po kasi kaming guidelines sa Quezon City as advised by the City Health Department na ang threshold is 40 degrees Celsius. Pag umabot ng 40 degrees and above, we have to cancel classes on all public schools in Quezon City. 42 degrees Celsius naman daw ang damang init sa Maynila, ayon sa kanilang Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinakamainit na naitala ngayong araw ang 43 degrees Celsius sa San Jose Occidental, Mindoro at Pili, Camarines Sur. 42 degrees Celsius naman ang heat index sa Legazpi, Albay at Virac, Catanduanes. Ang mga temperaturang yan nasa danger level. Ito ay pasok pa din dun sa tinatawag natin na extreme caution kung saan maaaring magkaroon pa din ng mga heat cramps, mga heat exhaustion at kung mapapabayaan ay maaaring mag-lead into heat stroke. Kaya si Bureau of Corrections Director Gregorio Catapang Jr. iniutos ang pagbili ng mga sando para sa mga person deprived of liberty at pinatitiyak ang sapat na supply ng tubig sa lahat ng kanilang mga kulungan.
Sa Dagupan City, mula sa 42 degrees Celsius kahapon, bumaba sa 39 degrees ang damang init. Pero nakakahapo pa rin yan. Kaya sa isang paaralan, may water break na ang mga estudyante. Sa bayan ng Kalasyaw, todo ingat din ang mga traffic enforcer na nakabilad sa araw. Umiinom po ng tubig tapos tinatakpan yung mukha para hindi masyadong mainit. Sa isang paaralan naman sa General Santos City na 37 degrees Celsius ang damang init, naglagay na ng orbit fans sa covered court ng gym. Nagdagdag din ng ventilador sa mga classroom at teacher's lounge. Ayon sa Pag-asa, sa Abril o Mayo inaasahan ang peak ng tag-init, pero pinaghahandaan nila ang lahat, lalo't posible ulit ang 55 degrees Celsius na damang init gaya sa Giwan Eastern Samar noong isang taon. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong lalong inaasahan ng pag-init ng panahon at kabi-kabila ang mga sunog, may pagtitiyak ang MWSS. Hindi raw nila makikitang o nakikitang magkukulang sa supply ng tubig ang Metro Manila ngayong taon. Malaking tulong daw ang mga pag-ulan noong mga nakalipas sa buwan para mapataas ang antas ng tubig sa Angat Dam Reservoir na pinagkukunan ng mahigit 90% ng tubig sa Metro Manila. Ngayong araw, nasa mahigit 213 meters ang water level sa Angat na lagpas pa sa spilling level nito. Kung mawawalan man daw ng tubig, posibleng dahil nito sa mga maintenance activities sa mga tubo at planta. Gayunman, hinihikayat pa rin ng MWSS ang publiko na huwag mag-aksaya ng tubig. Asahan ng mas mabagal na traffic sa EDSA dahil sa malawakang rehabilitasyon. Ayon sa DPWH, sisimulan sa huling linggo ng Marso ang pagsasaayos at tatagal ng 1 taon. Unang bubungkali ng papalitan ng pavement ng busway sa northbound ng EDSA mula Balintawak hanggang Monumento. Dahil dito, ililipat ang bus lane sa katabing linya kaya mababawasan ang para sa mga pribadong sasakyan. Pagkatapos ayusin ng bus lane, isusunod ang mga karatig na linya. Ang mga drainage naman, aayusin din at palalakihin para mabawasan ang pagbabaha. Sa southbound lane, 15 segment ang kukumpunihin. Apat ang sugatan sa naaksidenteng shuttle bus sa Morong, Bataan. 2 rider naman ang inaresto sa Marilake Highway dahil sa iba't ibang paglabag. Yan ang mga spot report ni John Consulta. Parang eksena sa pelikula ang paghabol ng mga pulis sa rider na yan sa Marilake Highway sa Baras, Rizal. Ang rider, 15 anyos lang at tinakasan ang oplansita dahil walang helmet. Natapos sa Antipolo ang habulan. 3 motor po yun. Actually, yung etong minor, sinabihan siya nung kasama niya na takbo. Sinigawan niya takbo. Kaya etong minor, sumunod naman po kaagad. Yun po, kaya nagkaroon po ng habulan. Inimpound ang motorsiklo at sinampahan ng iba't ibang traffic violation ang rider na minor de edad. Isa pang rider na tila nag-e-exhibition sa Marilake ang inaresto. Nagpaikot-ikot pa ang 19 anyos na rider bago sumemplang. Brad, sakit lang! Kahit sinita na, hindi siya nagpatinag at pinaandar muli ang motor. Hey! Nahuli rin siya kalaunan. Patong-patong po ang aming pinataw sa kanya. Katulad po ng failure to carry o RCR po, reckless driving, defective, improper, unauthorized accessories po, driving an unregistered motorcycle, and unauthorized motorcycle modification po. Nakalaya siya matapos makapagpiyasa pero hinila ang motorsiklo. Ang Marilake ay para sa lahat po. Hindi po ito racetrack. Sa mga kamote riders, hindi po kayo open dito sa Marilake. Sa bahagi ng Subic Bay Freeport Zone sa Morong, Bataan, tuloy-tuloy at mabilis ang pag-atras ng shuttle bus na ito hanggang tumama sa puno at tubo ng tubig at tuluyang nahulog sa bangin. 4 na sakay nito ang sugatan. Na-stuck po yung accelerator pad at hindi na po na-control ng driver kaya po tuloy-tuloy po ito pababa. Hindi na po siya nakapagpreno. Sa Davao City, viral sa social media ang suntukan ng traffic enforcer at tricycle driver.
Ayon sa mga nakakita, nagalit ang driver sa enforcer na sumita sa pagbabaan niya ng pasahero sa maling lugar. Sabi ng City Transport and Traffic Management Office, ipatatawag nila ang tauhan. Hindi raw nila kinukonsinte ang pananakit. Wala pang pahayag ang enforcer pati ang driver. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Petisyong i-disqualify ang mga Tulfo na tumatakbo sa eleksyon 2025 dahil sa pagiging political dynasty umano, ibinasura ng COMELEC First Division. Anila insufficient in form ang reklamo dahil hindi inilakip ang kopya ng Certificates of Candidacy ni na ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at Jocelyn Tulfo. Congressman Ralph Tulfo ng Quezon City 2nd District, Party List nominee Wanda Tulfo Teo at Senatorial candidate Ben Tulfo. Basic requirement daw ito ayon sa COMELEC. Pwede pa naman daw maghain ng panibagong reklamo. Nagpasalamat si Congressman Erwin Tulfo sa desisyon. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makunan ng pahayag ang iba pang inireklamong Tulfo. Mga natitirang kaso laban sa aktres at negosyanteng si Neri Naig Miranda ibinasura ng korte sa Pasay. Natanggap na raw ng mga abogado ng aktres ang utos ng korte na nagbabasura sa kasong syndicated estafa dahil walang nakitang probable cause ang prosecutor. Ibinasura rin ang kaso kaugnay sa paglabag sa Securities Regulation Code. Ang abogado ng mga complainant, kokonsultahin naman ang mga kliyente para sa susunod na hakba. Ulat ng Chinese state media na mapanira umano sa kalikasan ang nakuna nilang usok mula sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, pinalaga ng Philippine Navy. Anila, deceptive o mapanlinlang ang ulat dahil bahagi lang ito ng kanilang fire drill. Ayon naman sa isang eksperto, taktika ito ng China para pagtakpan ang kanilang mismong mga aksyong mapanira sa kalikasan. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 69 na araw bago ang eleksyon 2025, patuloy ang pangangampanya ng mga kandidato sa pagkasenador. May report si Tina Panganiban Perez. Kabilang sa mga plano ni Atty. Angelo de Alban ang free therapy at developmental assessment sa Zamboanga, Sibugay. Binisita ni Caliote de Guzman ang Fisher Folk Community. Idinetalya naman doon ni Luke Espiritu ang kanyang senatorial journey. Nagpaalala si Senator Bongo sa banta sa kalusugan ng mainit na panahon. Agrikultura ang bibigyang prioridad ni Senator Amy Marcos. Sa Bohol, isinulong ni Manny Pacquiao ang libreng pabahay para sa mga mahihirap. Ang kaligtasan ng mga Pinoy ang pagtutuunan ng pansin ni Benhar Abalos. Mabilis na internet connection ang isa sa plano ni Senador Francis Tolentino. Nakipag-usap sa coffee farmers sa Lipa City si Kiko Pangilinan. Kinumusta ni Ronel Arambulo ang mga nagtitinda sa Lipunan Public Market. Nakaisa sa Kabute Festival sa Cavite si Senator Ramon Bong Revilla. Kabuhayan na trabaho ang isinusulong ni Congresswoman Camille Villar. Iginiit ni Bam Aquino ang food security at national security. Dinalakay ni Franz Castro ang kahalagahan ng collective bargaining agreement at pag-uunyon. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition host Bianca Gonzalez may pa-teaser sa magiging housemates ni Kuya. Ang masasabi ko na lang, nabasa ko ang hula ng mga netizens online, parehong kapuso at kapamilya. Nanghuhula na sila. Madaming tama. Entry ni Heart Evangelista sa viral tanong na, bakit ka maganda? Siguro dahil kay Jesus. Dahil sa kanya, siyang gumawa sa ating lahat. May more than 1 million views na sa TikTok. Ruru Madrid at Sofia Pablo biyaheng Amerika para sa Manila International Film Festival kung saan kalahok ang pelikula nilang Green Bones. BTS update. It's time for J-Hope na mag-solo debut sa The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Habang si RM looking forward na sa pagtatapos ng military service,
99 days from now. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.